prayer. So we're going to start our Bible study. Sino pa lang po yung nandito? Tayo pa lang din. Anyway, we're going to start. We're going to start now our Bible study about our couples ministry Bible study. And ang topic po natin for tonight is yung last topic natin is marriage and the loving authority of Christ. Last lesson natin. Oh, Brad Dave. Yo! Basta po. Good evening po. Late ako, late. Sige, hide lang po ako, hide. Sige lang, makinig ka lang. Tapos kung meron kang sasabihin, mag-ano ka lang, mag-butt in ka lang. Opo. Sige po. Sige. So, nasa lesson 6 na tayo ng ating pag-aaral patungkol sa gospel-centered marriage. And ang lesson 6 po ay, ang title niya is Grace. And from the word itself, you can guess kung ano yung pag-uusapan natin tonight. It's all about grace tonight. No? And ang driving principle for the lesson for tonight is grace means we can always begin again. Yan. So, this is more of like nandiyan yung element of forgiveness. No? Kasi pagka pumasok yung grace, nandiyan parati yung pagpapatawad. Now, merong tayong scenario again dito about two friends, and they were talking. They said, "Can I talk to you about something?" Carl asked. "We've been talking for the last hour," thought Pete, but he knew what Carl meant, something personal. "Sure, go ahead." So, yung scenario dito kasi nag-uusap na sila, matagal na silang nag-uusap, and then suddenly biglang sabi nung kausap niya, pwede ka bang makausap? Nag-uusap na sila. Usually sa atin, pagka ganun, merong ibig sabihin, may seryosong sasabihin pagka ganun. No? Then, so sabi ni Pete, "Go ahead." Sabi niya, "Well, Claire and I are getting married next month, as you know. And well, she became a Christian 3 years ago. And before that, she had other sexual partners." So, yun yung gustong pag-usapan ni Carl. Then sabi ni Pete, "Yes. Well, I'm not sure what to do with that. Is it going to be a problem?" "Maybe," said Pete. "It depends. It depends on what," sabi ni Carl. So, yun yung scenario, no? Makita nyo, dalawang magkaibigan nag-uusap. Yung isa kasi kakasal na, and in effect, sinasabi nung isa na yung babaeng mapapangasawa ko, nagkaroon ng mga sexual relationships, sexual partners. So, ang tinatanong niya, okay lang ba yun? So, yan po yung pag-uusapan natin for tonight. And our biblical background ay matatagpuan po sa Titus chapter 3, verses 3 to 8. Ayan. Titus chapter 3, verses 3 to 8. Sino pong gustong magbasa ng Book of Titus, chapter 3, verse 3 to 8. Si Brad Ruel na lang. Brad Ruel, andyan ka? Apo, inaanap ko lang po, Pas. Apo, saglit po. Titus chapter 3, verse 3 to 8. Chapter ano po, Pas? Chapter 3, verses 3 to 8. Amen. Ito po. Sa Titus verse 3, chapter 3, verse 3 to 8.
For we too were once foolish, disobedient, misled, enslaved to various passions and desires, spending our lives in evil and envy, hateful and hating one another. 4. But when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, 5. He saved us not by works of righteousness that we have done, but on the basis of His mercy, through the washing of this new birth and the renewing of the Holy Spirit. 6. Whom He poured out on us in full measure through Jesus Christ, our Savior. 7. And so since we have been justified by His grace, we become heirs with a confident expectation of eternal life. 8. This saying is trustworthy, and I want you to insist on such truths so that those who have placed their faith in God may be intent on engaging in good works. These things are good and beneficial for all people. Amen, Amen. po. Amen. Salamat po, Brother Roel, sa Amen pagbasa po. ng Diyos. Okay. Now, dun po sa binasa po natin in Titus chapter 3 verse 3 to 8, how does the description of verse 3, sa verse 3 pa lang, affect our relationship with the opposite sex? Kasi kung babasahin nyo yan, no, kung babasahin nyo yung verse 3, sabi dyan, at one time we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We live in malice and envy, being hated and hating one another. So, ngayon ang tanong, how, with that in mind, yung verse 3, how will that affect our relationship with the opposite sex, meaning our wife? Lalo na kung yung past natin, yung pinanggalingan ng past natin is nagpo-fall tayo dito sa mga nabanggit na to. Disobedient, deceived, enslaved, and all kinds of passions and pleasures. So makikita natin sa pag-aaral natin ngayon na nadadaanan natin yan, nasasagutin natin yan, kung paano yung pagtingin ng ordinaryong tao. Pag sinabi kong ordinaryong tao, meaning yung hindi pa mananampalataya, yung pagtingin niya doon sa partner niya na nagkasala. And also in verse 3, describes how things were at one time in the past. And how does Paul describes Christians in the present? So, with reference pa rin dun sa verse 3, no, at sa verse 4, ang sabi dun, we are saved by God's mercy. That's the only saving grace that we had. We were saved by God's mercy, and He saved us through the washing of rebirth and the renewal by the Holy Spirit. Yun po yung sinabi sa verse 4 or verse 5. But when the kindness of God, verse 5 pala, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So, what has happened to make these changes? Ang sabi po dun sa binasa natin, in Titus 3 verse 4 to 5, is that yung kindness and love ng Lord, it appeared and it saved us. That's what happened. Now, what might the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit mean for sexual sin? Yan ngayon yung tanong. No. So, para sa atin na for me, for example, I think nung lesson 1 pa lang natin na kwento ko na sa inyo yung a bit yung naging storya ng relationship namin ni Pastora Joan, kung paano at some point in time na nagkamali ako, nagkaroon ako ng relationship sa ibang babae. No, karoon ako ng sexual relationship din sa ibang babae. So, ngayon, ito yung pag-uusapan natin ngayon. What might the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit
mean for sexual sins. Yan. So, bago tayo magpatuloy, I'd like to ask kung meron kayong question or meron kayong nais na sabihin. Wala naman. Okay. Let's proceed. So on her wedding day, the bride walks down the aisle looking radiant. Looking radiant. Kasalan to mga kapatid, yung pinag-uusapan dito. As brides are wont to do, the groom is groomed, smiling, nervous, and relieved to see his bride approach. Sino ba sa inyo yung kasi kami ni Pastor Joan, kinasal kami sa sa Philippine Embassy. No. Hindi pa kami ang gusto kasi ni Pastor Joan garden wedding. So hindi pa napangyayari 'yun. Pero kinasal kami sa Philippine Embassy. So hindi niya naranasan tong walking down the aisle, di ba? Hindi niya pa naranasan tong walking down the aisle. Pero I believe kayo naranasan niyo. Alam ko sila Pastor Reds, naranasan niya to eh. Naranasan mo, di ba, Pastor Reds? Opo, PA. Ano yung pakiramdam? Nakakaiyak po. Hindi ko pa naranasan yan, pero dun sa Philippine Embassy ay I can imagine na na emotional siya, emotional in the sense na masaya kasi kumbaga after ng mga napagdaanan mo, ito na, di ba? Ikakasal na kayo. They hold hands, fondly look lovingly at each other as they make their vows, while various aunts wipe tears from their eyes. So yung mga kamag-anak natin, no, lumuluha, everything is magical. And then the next morning, you wake up to find a sinner in bed with you. Ayun. No. So mga ano naman tayo dito, mga mature naman tayo dito. For example, yung napangasawa mo, nalaman mo, after nyo ikasal, nalaman mo, hindi na pala siya virgin. No? So, suportahan mo ako dito, ha? Dito ka kasi dapat, eh. So, nalaman mo na, hindi na pala siya virgin. Pero hindi naman, hindi ko alam kung, kasi nung kami naman ni Pastor dyan, hindi naman namin napag-usapan yun. Pag-usapan ba natin yun? Alam ko, hindi naman. Kasi to me naman, it doesn't matter. Pero anyway, ayun nga, saan na ba tayo? So everything is magical until you found out na yung napangasawa mo pala, that someone in bed with you is a sinner. No, how? Because nagkaroon siya ng, let's say, nagkaroon ng mga sexual relationships, no, in the past, hindi pa siya kasal or hindi pa kayo kasal, no. And we all know sex out of wedlock, yun ba yun? Sex out of wedlock. Now, it's not enough to work at marriage. That's legalism. So ang sinasabi, hindi enough kung i-work out mo lang yung mga actions mo or yung mga anong tawag dito? Yung perspective mo patungkol lang sa marriage. No, sabi that's legalism kasi pagka ganun, kumbaga parang merong mga set of rules lang na gusto mong sundin para masabi na yung marriage is maganda. So, pagka ganun, you will fail. Why? Your spouse will fail, and not only will it lead to failure. But if you think you can make your marriage work through your effort, then the failure will be devastating. Where do you go next? No, kasi sa Bible, 'di ba? Ang sinasabi kapag ang effort
Ephesians, di ba kung babasahin niyo po Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, it says there that it is by grace we have been saved. Basahin ko Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi diyan, for it is by grace you have been saved through faith, and that is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang grace kasi, it's not about what we did. It's about what God did. Yun. So, if we are going to try to work our relationship or our marriage out from our efforts, so ang mangyayari, we will fail. Eventually, we will fail. And maybe in the beginning, you'll think that, okay yung relationship. But especially pag nagkaroon ng problema, we will fail. And then where do we go next? If you work really hard and work doesn't work, what's plan B? So yun yung reality. Marriage is a scary union of two sinners. Yan yung totoo, no? Because there are two basic problems in every marriage, and I realized this habang inaaral ko to. Na alam ko na siya pero hindi pa lang nagkakaroon ng realization sa akin before, no, that there are two basic problems in every marriage. One is the husband and the other is the wife. How things might change in the United States. And at that point, Hello, dito. Hi, good evening. Pasensya po, late. Good evening. It's okay po. Sige, go ahead. So ayun, there are two basic problems in every marriage. One is the husband and the other is the wife. Yan yung problema, di ba? Yung husband and wife naman talaga eh. We're all self-obsessed, self-centered, sinful human beings who want the world to revolve around us. Marriage throws two such individuals into close proximity. Most of the time, ba't ba nagkakaroon ng problema? Because most of the time nagkakaroon ng problema because kasi nga magkaiba eh. We are two sinful human beings, husband and wife, and put together. Now, without the grace of the Lord Jesus Christ, magkakaproblema talaga. Kaya yun po yung ayan. Kaya yun po yung pinag-aaralan natin ngayong gabi. No? So get used to it. Don't expect perfection. Don't expect it of yourself. And don't expect it of your partner. Rather, aim for it. Aim for perfection. Work hard for it, but also be ready for failure, for misunderstanding, for conflict, for tension, for sin. However, always be ready with the grace of God. Okay? Kaya kailangan po natin ang grace ng Lord because we all know that we are imperfect human beings. No? Babasahin ko po sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. It says here, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, as you can see here in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, sinasabi ni Apostle Paul that hindi niyo ba alam na ganito kayo before? Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Sabi niya, yung mga sexually immoral, idolaters, adulterers, male prostitutes, homosexual offenders, no. Sabi niya, will not inherit the kingdom of God. And then sabi niya, but you were washed, and that is what some of you were. Yun, ganun ang estado natin before.
But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, we are declared right in God's sight. We don't need to carry our baggage. We don't need to carry excess baggage. We're not spoiled goods. We're goods that have been washed and made new. Yun po tayo. Kasi we all know naman, di ba, Romans 3:23. We all have fallen short of the glory of God. No one, wala pong ni isa na nakaabot sa pamantayan. And that is our state. But praise be to God, because of His grace, we were washed, sabi sa 1 Corinthians chapter 6. We were washed, we were sanctified, and we were justified in the name of the Lord Jesus Christ. Now, in the book of Titus chapter 2, verse 11 to 14, and I will read, it says here about the grace of God, for grace for future change. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives. In this present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Yan. So, I will just emphasize, ang sabi rito, ang grace daw ng Lord that brings salvation has appeared to all men. And He teaches us what to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly life. So, yun dapat tayo, ganun dapat tayo. As husband and wife, we must be able to say no to ungodliness and worldly passions. And we must be able to live self-controlled and upright and godly lives. Yan. The gospel addresses our passions, including our sexual passions. It offers hope for change. Jesus is setting us free from wickedness. He is purifying for Himself a people as His very own. Grace is teaching us self-control. Grace is setting us free. Grace is purifying us. This process takes a lifetime, but it is a process of real change. So, proseso po yun. It's not an overnight experience. Although, of course, if talagang in-empower ka ng Holy Spirit to change, magkakaroon talaga ng change. Pero most often, it's a lifelong process. As you go along with your relationship with your wife or with your husband, nandiyan po yung proseso na yan. This is true of you. It's also true of your spouse. It can often seem as if the past continues to haunt both parties. Yan. Like for example, for me, gaya nga nang nabanggit ko sa inyo before, yung mga naging pagkukulang ko, yung mga naging pagkakasala ko, nung hindi pa mananampalataya saglit lang po. Ayan. Nung hindi pa mananampalataya si Pastora Jo, parati yan na na pagka yung nagkakaroon kami ng mga diskusyonan or whatever na patungkol sa opposite sex, parating bumabalik yung past. Na sinabi niya na napatawad niya na ako that time, pero bumabalik pa rin paulit-ulit. Yun yung pinag-uusapan natin dito. It can often seem as if the past continues to haunt both parties. Patterns of behavior in relationships or in sex may still affect the way you act to each other. Previous empty relationships may have taught you to objectify your partner in sex, to view them as an object through which you can get sexual satisfaction. So dapat hindi na ganun. As Christian, we view our wives not as an object of sex, and this is also applicable to husband. But we view them as an object of love,
of as our partner. Past hurts may have taught you to mistrust others. Yan yung na uh, naintindihan or na-experience ko before with my relationship with Pastor John nung nagsisimula pa lang kami as a husband and wife. Yung mga past hurt na nagawa ko sa kanya, somehow for a period of time, it taught her to mistrust. No, yung, kumbaga, mahirap at least yung feeling ko, tama ba? Tama ba ako o mali? Mali daw. Yung feeling ko na pag may sinabi ako sa kanya pero parang hindi, although nag-oo siya pero parang yung hindi ako confident na tiwala siya dun sa sinabi ko. Yung nandoon yung pagdududa niya. Former abuse may have given you a negative view of sex. You may fear comparison with previous partners. Yan. However, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi diyan that we are a new creations already, 'di ba, in Christ. And I will read 2 Corinthians chapter 5 verse 17. It says, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here." Yan po ang dapat tayuan natin talaga. So the old Aldrin na makasalanan, na although hindi ko sinasabi na ako'y hindi na nakakagawa ng kasalanan ngayon, pero hindi na kagaya ng dati na pag gumawa ako ng kasalanan na parang ganun-ganun na lang, walang conviction ba? Hindi ka nakukonvict na nakagawa ka ng kasalanan, walang conviction na humingi ng tawad, no, hindi mo rin naiisip yung magiging consequences ng mga action mo. And at times, pag paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan, nagiging normal na. So, ang tendency, nagiging acceptable na siya. Hindi acceptable in the sense na acceptable. Ngunit acceptable siya with respect to you. Dahil paulit-ulit mong ginagawa, nagiging parang routine. Kasi pag naging routine na siya, nagiging normal na siya sa buhay mo, sa pagkatao mo. And we should not be like that. We should, because we are a new creation now, as the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. The new creation has come, the old has gone. So tayuan po natin yan. In Galatians chapter 2 verse 20, sabi rin yan, I have been crucified with Christ and I no longer live. Totoo po yun na yung luma nating pagkatao, wala na. No. Dapat wala na. We are a new creation na. Yun dapat ang magmanifest na. And hindi yun magmamanifest yung pagiging new creation natin, new Christian natin, kung hindi talaga natin tatayuan, kung hindi natin siseryosohin yung mga ginagawa. Isang way nga ito, yung ginagawa natin pag-aaral, mga Bible study natin, yan, lahat yan makakatulong para matayuan natin yung pagiging new creation natin. Kaya lang, kagaya ng pag-aaral natin dun sa Purple Book na sinasabi dun na hindi dapat nang mapakinggan lang natin. Kailangan tayuan talaga natin. No, we need to do something. Hindi lang po pwede yung pakinggan lang natin. So that means that your past need not define you nor determine your future. So sa ating pong mag-aasawa, one thing na that is true, at least for us ni Pastor John, 10 years na kaming kasal. Yung mga nagawang pagkakamali ng mga kabiyak natin, no, don't let that define who he is now, especially kung talagang he is a new creation na. Yun yung para sa mga partner. And para dun sa inyo mismo, sa sarili nyo, wag nyo rin na isipin yun sa mga partner nyo. No. It means that your spouse past need not define them or determine your future together. No. Wala na yun eh. Kasi napatawad na tayo ng Diyos.
Kaya nga yung tanong, kung matatandaan nyo yung situation natin no, kanina, nag-start tayo. Sabi nung dalawa, nag-uusap sila, di ba? Yung, mag-aasawa na ako, kaya lang yung asawa ko, may mga naging sexual partner before. Tama ba yun? Okay lang ba yun? Yun yung pag-uusap nila. Ngayon, ang sinasabi natin dito, sa base sa pag-aaral natin, kung ang Diyos napatawad tayo, dapat ang partner natin, kung nakaranas man siya ng ganyang pagkakamali or kasalanan, dapat mapatawad natin. We should not let that define us. Let go na. Kasi ano lang yan eh. Pag hinawakan lang natin yan, mangyayari dyan, that will just become a foothold of the enemy. Every time na magkakaroon kayo ng diskusyonan or magkakaroon kayo ng argument, it will come out, it will pop out. So hindi kayo wala kayong ma-accomplish. No? Kasi pagka naalala na yung mga nagawang pagkakamali before, yun na yung ma-highlight. Hindi na yung partner hindi na makakapag-isip ng tama. So that's why we should remove that. We should take away na. If you are in Christ, the person you are now is not the person you once were. That is true. However, kinakailangan din naman tayo ipakita talaga natin na not ipakita na parang plastic na pinapakita mo lang kasi mayroong nakatingin or nakatingin yung asawa mo. Kundi gawin mo talaga that you are a new creation na. No. Sundin mo yung mga pinag-uutos ng Diyos base sa salita niya. Na tayuan mo talaga kung ikaw ay ama ng tahanan, tayuan mo yung pagiging ama ng tahanan. Kung ikaw naman ina ng tahanan, tayuan mo. Tayuan mo yung pagiging ina ng tahanan. Yung pagiging mag-asawa nyo sa isa't isa. Gaya ng pinag-aaralan natin ng mga previous lesson that wife should submit and respect the husband. And then the husband should love their wives. So, tayuan natin dapat yun. Doon makikita na we are really a new creation. The person they are now is not the person they once were. We were washed, sanctified, and justified. Yan nga yung binasa natin kanina. The past teaches us to behave in certain ways, sometimes ungodly ways. But the grace of God teaches us to say no to ungodliness. Yan po yung binasa natin sa Titus chapter 2 verse 11 to 14, di ba? Balikan ko, sabi diyan, the grace of God teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives. Yan. So para matayuan natin yung pagiging new creation, so we should remember about the grace of God that teaches us to say no to ungodliness. So pagka nandyan yung temptation, you're being tempted to do ungodly things, sabi, the grace of God teaches us to say no to ungodliness. Remember the grace of the Lord. Remember how the Lord Jesus Christ died on the cross for you to save you because you are precious in His sight. Remember that. Huwag nating sa walang bahala yun. No, i-value natin yun. I-honor natin ng Lord through that. The past teaches us to behave in certain ways. Ito na yung binasa ko kanina. The gospel teaches us to see the world, including sex and marriage, in the right perspective. Ayan. Kuminsan sa Pilipinas, pag sinabing sex, parang ang thinking is marumi. Pero hindi. Kailangan lang yun sa tamang perspective. Kailangan makita sa tamang perspective lang. The past may be tough for you to cope with, but through the gospel we can cope and change and flourish. Amen? So we have a grace for present failings. You had better learn to ask for forgiveness and to offer forgiveness. Yan po yung key. Okay? Sabi ko nga, ang lesson natin for tonight is about grace between the husband and wife. So we must learn
to ask forgiveness and to offer forgiveness. Wag na nating pairalin yung pride. Kasi usually often than not, we're not able to ask forgiveness or to give forgiveness because of pride. Diba yan yung isa sa tatlong categories ng sin: the lust of the eyes, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So let us yung pride kasi para yung para yung anong tawag dito, yung bang force field o force field, alam niyo yun? Yung it's a built-in mechanism na nagpo-protect sa emotion mo, yung pride. Pero wag natin pairalin yung pride. Hindi natin kailangan ng pride. No. So you have better learn to ask for forgiveness and to offer forgiveness. Otherwise, your marriage will be in trouble, because marriage is a scary union between two sinners. No, so there's nothing perfect. Kaya nga tayo nag-aaral ngayon eh. You will let each other down. You will forget. You will get angry. You will be annoyed. You will break promises. So, we must forgive. And ito po yung isang verse na tandaan din po natin. In Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, sabi po dyan, in your anger, do not sin. And do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Napaka-importante po niyan. Merong si Brother Kenneth ata yun, nagsabi sa akin, kung nandyan siya ngayon. Sabi niya, kasi nung minsan tinawagan niya ako, tinanong niya ako. Doon daw kasi sa base, nag-Bible study kasi sila doon sa loob ng US base. Ngayon, sabi daw nung Bible study leader kasi nila na kung kakayanin mo daw na yung temptation, okay lang daw, sabi ng Bible study leader nila. So, tinanong niya kung okay ba yun. Ang sinasabi kasi ng Bible, verse 27, do not give the devil a foothold. So, mas mabuti ng kung alam mong problema yan or alam mong ungodliness yan, wag mo nang subukan. Kaya nga, do not give the devil a foothold kasi magkakaproblema lang. Kasi kung kaya natin yan, bakit pa kinailangan maparito ang Panginoon at ituro sa atin kung paano mamuhay ng tama, ng godly. So do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Sort things out within the day. If you don't, then the devil will get a foothold in your marriage. That unfinished business won't disappear. It will fester away. The devil will start to corrode your relationship. Amen. Opo. I think, PA, yung isa natin doon sa temptation is, sabi si James 4:7, di ba? Submit yourself then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen. 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 Amen po, brother. Okay. Salamat po. Yan. So, tama po yung sinabi ni God dito. Resist the devil and he will flee from you. Submit to God, of course. Submit to God because you cannot resist the devil without submission to God. I believe kasi yung strength mo nanggagaling sa Lord, di ba? Nanggagaling kay God. Amen. So, sort things out within the day. If you don't, then the devil will get a foothold in your marriage. That unfinished business won't disappear. It will fester away. The devil will start to corrode your relationship. Yan. So, kaya kinakailangan na wag nating antayin lubugan tayo ng araw. Ayusin natin. Kung meron tayong problema sa ating buhay, mag-asawa, kung meron tayong problema sa partner natin, pag-usapan natin.
No. Ay, hindi ko sinasabing pag-usapan na kasama ako. Ang ibig sabihin pag-usapan yung dalawa. But of course, if kailangan nyo ng merong magka-cancel, of course, available naman kami. Nandirito kami. Pero yung sinasabi kong pag-usapan dito is pag-usapan yung dalawa mag-asawa. Kasi I believe wala namang, lalo na sa dalawang mananampalataya na husband and wife, wala namang problema na hindi mo pag-uusapan, di ba? Kasi nandiyan dyan ng kasi if you love the Lord, then you will love your partner. Yun. Amen? Yan. So, may question po ba kayo? Crystal. Actually, yan na po yung lesson natin. So, we're just going to go na lang dun sa questions and ideas for actions natin. Meron ditong quote, sabi, si Lord Melbourne daw. Yung Lord Melbourne, parang from Australia to, no? From UK. Okay. Prime Minister ng UK daw, Lord Melbourne. Parang hindi ko inabutan to. Kailan? 18th century? Okay. Lord Melbourne, 18th century daw na UK Prime Minister? Prime Minister daw ng UK. Apparently advised the young Queen Victoria in marriage disagreements are not nearly as secret breed mistrust. Yun yung sabi niya. So, yung disagreement daw is not nearly as dangerous as secret because secrets breeds mistrust. No. So, ang sinasabi niya dito na mas delikado yung nagkikip ng secret kaysa dun sa mga disagreements. So, ngayon, ang tanong, do you have secrets from one another? Are there areas that are off limits that you can talk about together? May mga secrets pa ba tayo na itinatago sa mga asawa natin? Ako wala na, ilabas ko na lahat. Yun ang alam ko. Hindi na eh. Diba? Mostly yung mga kasalanan, mga naging pagkukulang natin. No? Yan, yung mga secrets na yan, meron pa ba kayo? Kayo po mga mag-aasawa, mga husband and wife. Meron pa po ba kayong mga secrets na hindi nyo dinadivulge sa inyong Siguro kailangan natin sabihin yan sa harapan ng asawa natin, PA na. Kung meron, kung sin pa, wag dito sabihin kasi malaman namin. Sabihin nyo na. Ito yung purpose ng Bible study natin to make the marriage right in the eyes of God, no? Yung partnership natin, no? So I believe let's say nung naging Kristiyano na ako, mayroong mga hidden sin. Pero as we mature, tapos nakikita natin yung paano tayo pinagkakatiwalaan ng Lord sa ating ministry, I doubt na hindi natin na-experience ang conviction, no? Kasi tayo yung nagiging, for me, no? I'm not judging. For me, I can tell to myself na siguro ang una kong na-disappoint ang Diyos. And then, ako yung isang pinaka-hipokrito na tao na tumatayo na hindi nyo man alam, pero deep in my heart, hindi ko siguro ma-experience yung joy na binibigay ng Lord kung meron akong hidden sin against my wife, which is primarily against God. No? Kasi yun na nga mahalin natin ang Diyos para matutunan natin mahalin ng tama ang ating asawa, ang pamilya natin, ang kapatid natin, di ba? So, I praise God at by His grace ay wala na akong sikreto sa asawa ko. No? Kung i-challenge niya nga ako na hingin niya ang password ng Facebook ko, lahat pwede ko na ibigay. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Brother Tito.
Kaso busy na ako eh. Wala na ako tayo magkalungkat ng ano niya eh, Facebook. Wala na oras basahin pang Facebook niya. Sabi ni Pastor Joan, dati daw po gawain niya. Kasi gawain niya po talaga yan. Kahalong kasi niya yung cellphone ko. Ayun, yung email ko. Friend, yung Friendster ko. Tapos yung cellphone ko. Tapos pag may nakita siya doon na bagong pangalan ng babae, sino to? Ganyan. Kaya ako naman, kung ano, pag naiirita ako, so nagkakaroon kami parati ng diskusyonan. Pero yan. Kasi one thing ay na-experience ko as pagiging Christian na tama yung sa pag-aaral natin, 'di ba, the truth shall set you free. Hindi naman I know out of context yung sinasabi ko, pero with respect to that phrase, yung truth, pagka kasi sinabi mong lahat yung katotohanan, wala kang tinago, you will be able to sleep na without looking at your wife na maybe chine-check ng wife ko yung cellphone ko. Yung bang wala kang agam-agam na titingin ka sa likod mo, baka merong kang nakakilala sa'yo, o baka may nakakilala sa akin dito, baka isumbong ako, ganon. Amen. Kasi wala kang tinatago na eh. Tama. Tapos, hindi out of context yung PA, pwede mo siya i-harmonize sa topic. Yung it will set us free, the truth will set us free. Wala kang guilt, di ba? Wala kang inaalala. Pero yung pagdig sa mga Facebook, unfair yun sa atin. Kasi for example lang, may nag-message sa atin na hindi natin napansin. Babae, or let's say, noon pa siya, bigla na lang siya nag-message sa iyo. Dahil yung asawa mo, ang intention naman niya, pag binuksan niyo yung, for example, yung Facebook mo, is hanapan ka ng kasalanan eh. Di ba? Ano pa ba ang pinaka-purpose niya pag binuksan niya yung Facebook mo? Wala nang iba. Kung hindi hahanapan ka niya ng kasalanan. Paano ngayon kung bigla may nag-message sa iyo, while ikaw malinis ang konsensya mo, relax na relax ka, tapos bigla may nag-message na siya ang unang nakakita, paano mo ngayon yung, saan ang justice mo ngayon doon, ano? So, hindi rin siya magandang habit, let's say. When we trust our husband and or wife, you don't have to do that, I think, no? Kasi, pwede tayong paglaruan ng kaaway doon, no? So, remember, hindi naman tao pa rin tayo na may selos pa rin. So, kaya kami ni Susan, wala kami pakialaman na sa cellphone namin sa totoo lang. Trabaho ba yung dati, Pastor? Wala na. Kasi ilang cellphone ang sinira ko. Kahit iPhone pa yan, pag pinakialaman yan, tapon ko sa flooring, sa sahig yan. Siya naman nangihinayang. So, akin naman, reverse psychology, strategy lang. Pero actually, kung walang sikreto nun, hindi ko naman sisirain yun, di ba? Yeah, that's the truth. Lalo na nung wala pa siya, marami rin nag-chat sa iyo. So, I mean, nangyayari yun. Pero it doesn't mean na you really love it, no? Ipagpalit yung asawa. Pero nangyayari yun. Tama. At dadaanan din natin yan mamaya. Kaya nga nakikita kita nag-smile ka nakaka-relate ka. Sige po, naubos ko na yung oras. Ayan. Na-mute ko kasi. Kaya kagaya kami ni Pastor Joan, dati ganun din. Kahit na wala akong ginagawa kung minsan, dahil nga magbubukas siya ng cellphone ko, parang nagwo-worry na ako na baka makakahanap siya ng something na wala namang problema, magiging problema. Pero ngayon, wala na rin kami pakialamanan. Buksan niya yung cellphone ko, buksan niya, wala naman na akong tinatago. Ganun din naman siya.
Pero ako naman, hindi ko naman kasi noon pa ugali talaga na nag-check ng cellphone niya. Siya lang. Ayun. So, yan. No ideas for action na po tayo. Ay, how about yung iba po? Sila Pastor Renz, Brad Richard, Brad Hill, Presi. Na-experience nyo din po ba yan? Or nandiyan pa rin kayo sa ganyang sitwasyon? Hello po. Hello po, Pastora. Ayan. Yung regarding po sa, yung privacy po yun, no? Parang ganyan, yung privacy na ano. Actually po, noon, ganun siya. Lalo nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Yung bang may mag-message sa kanya. Hello? Hindi niyo po kami? Opo. Opo, yan. Yung pag kami mag-message sa kanya, ang technique niya, iba na yung pangalan. Tapos, pinsan ko yan eh. Kahit hindi naman, yung mga ganyan na technique na. Pero ngayon, noon, ano talaga, yung ugali ko po kasi nga, pag ginawa ng minsan, ng dalawa, parang mapaparanoid ka po. Parang ganun. Kaya parang simula nung ganun yung ginagawa niya, parang nagtamang hinala ako sa bawat galaw niya. Na hindi maganda kasi parang walang peace. Pero pagka isinungko na po kasi natin lahat sa Lord, tapos siyempre, ang lagi ko nga sinasabi na sa kanya, dahil nakinasal na tayo, kapag ka may ginawa kang hindi maganda, accountability mo yan. Kumbaga, pag nagloko ka, ano na yan, kumbaga, hindi mo na kasalanan sa akin yan, kasalanan mo na sa Lord yan. Kaya huwag kang matakot sa akin pag ako nagalit, matakot kapag Lord ang nagalit na sa'yo. Kaya, ayun po. Pero ngayon po, actually, hindi kami friends sa Facebook. Wala kaming ano. Pero kapag kami kailangan siya sa phone ko na open naman niya, pag kami kailangan ako sa phone niya na open, lalo't ako kasi ang private secretary niya po. Lahat ng document, nasa niya ganito, kasi ano nila po, akong nag-aalis ng lahat. So, matik na nagagalaw ko yung phone niya, nagagalaw niya yung phone ko. Yun naman po. I hope na tayong mga Kristiyano na nakopol na dapat hindi na tayo yung ganun. Kasi kung ganun pa, ibig sabihin na wala pa yung trust. Diba? So, ibig sabihin na pinag-iinalaan mo yung asawa mo na gumagawa ng kasalanan. So, sinasabi nga natin na sa pag-aaral natin na we have been forgiven na. So, kaya dapat nandun yung trust. However, dapat din naman na ipakita talaga natin na bago na tayo. Nagbago na tayo. Amen? No one ever decided one day to look for an affair. Yan. It's normally a gradual process that creeps up on you. So, no one ever decided one day to look for an affair. So, pinag-uusapan natin dito is about affair na. Doon sa mga maaring meron na naka-experience ng ganito, no, especially siguro si Pastor Joan, dapat nandito kayo. Because although hindi pa naman kami mag-asawa nung nagkaroon ako ng affair ba na affair ba na matuturing yun? 2 years yun. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang naman tayo nun. So, no one ever decided one day to look for an affair. It's normally a gradual process that creeps on you, which is true. Because I experienced it. No, it's not bigla na lang nandyan. No, pinagplanuhan yun. Pinagplanuhan. So, don't allow any distance to grow between you and your spouse. Importante po yan. Do not allow any distance to grow between you and your spouse. These are ideas for actions po. You're not responsible for being attracted to someone. Yeah. You're not responsible for being attracted to someone. Totoo naman yan. Kasi, like, gaya nga sinasabi ko kay Pastor Rojan, paano kung naglalakad kami? Merong, let's say, magandang babae, nagdaan sa harapan ko,
tapos napatingin ako, it doesn't necessarily mean na nangangalon niya na ako. Kasi kung minsan Depende ko ba yung pag napapatingin ako, kung makatingin Depende eh, ko ba yung akala mo eh, Ano sabi ng Lord tinutunaw ako. Jesus? Ha? Ano sabi ng Lord Jesus? Mamaya, dadaanan natin yan. So, you're not responsible for being attracted to someone. That's okay kasi paghanga eh, di ba? But, you are responsible for lingering looks and lingering thoughts. Yan. So, yan yung problema. Yung merong magandang babae nakita mo or magandang lalaki nakita mo, napatingin ka at na-appreciate mo, that's okay. Pero, yung pagka nagkaroon ka ng lingering thoughts, no, na nag-i-imagine ka na, no, yun ang kasalanan. And that is, yun sabi ni Pastor John, that is in Matthew chapter 5 verse 28. Sabi diyan, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Yan ang pamantayan ng Panginoong Hesus. You don't have to do that physically, but sa mind mo pa lang, pagka nagkaroon ka ng lustful thoughts, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Lustful looks pa lang, you have already committed adultery on your heart. Don't indulge in innocent flirting. Yan yung for me in my PA, wala po kayong sounds. Ay, sorry, napipindot ko kasi. Saan ako nawalan ng sound, Pastora? Ano po yung nahuli? After mo magbasa ng verse. Ay, okay. Sige. Ulitin ko na lang po. So, you are not responsible for being attracted to someone. But you are responsible for lingering looks and lingering thoughts. Yun yung binasa ko sa Matthew chapter 5 verse 28. But I tell you the truth, I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Ayan. And then yung sumunod po, nung nawala ako, ang binabasa ko, don't indulge in innocent flirting. Kasi ang sabi ko, based on experience, ang sinasabi ko kanina, nag-start yung sa akin, yung sa kaso ko na nagkaroon ako ng pagkakasala, nagkaroon ako ng affair, nag-start yun sa tuksuhan lang ng mga magbabarkada. Tuksuhan lang. Tapos, yung bang, sige nga, try mo nga kung mapapasagot mo yan, yung tipong gano'n. Tapos, yun na. Unti-unti, nabuo. Be wary of deep conversation alone with a member of the opposite sex. Napaka-importante po yan kasi diyan mag-i-start lalo na sa ating mga mananampalataya. Lalo na sa ating mga leaders. We need to be sensitive enough, lalo na kapag yung sa, kung matatandaan po natin yung mga umattend ng pag-aaral natin sa leadership noon, na pag may, for example, ikaw leader, lalaki, and may magpapa-counsel sa'yo na member, babae, once or twice, okay yun. Pero pag yung thrice na, sunod-sunod na, kasi madidevelop sa ayaw at gusto natin madidevelop kasi, may madidevelop. So yun yung iniiwasan natin. Kaya mas maganda, ang naging patakaran natin sa JR King, kung babae siya, yung ika-counsel, mas maganda na yung babae rin ang magka-counsel. Na a member of elder or pastora or elder na babae ang magka-counsel. Kapag ka lalaki din. Ngayon kung kinakailangan talaga yung si lalaki ang mag-counsel, mas maganda na yung kasama yung wife ng lalaki para dalawa sila, para maiwasan yung mga
maiwasan natin yung mga ganyan, yung mga untoward incidents. No, alam natin in mga other churches, mga mega churches pa nga, yung mga pastor nagko-commit ng adultery. So, mas maganda para sa atin, para maiwasan natin yan, ganun ang gawin natin. I think PA, it's biblical naman sa Matthew 18:20. It's applicable din dyan regardless ano yung situation, no? For 2 or 3 who gathered in my name, there I am in the midst of them. It's about counseling, no? Pero dito sa context na to, it's about yung parang may tampuan o may pagkakaalitan yung kapatid na at least 2 or 3 witnesses, no? Yun yung tinuturo ni Jesus Christ. Yan, na may witness. So, tama yung sinasabi mo, turo nyo, pero biblical, 2 or 3, no? Para may witness, may mag-neutral. Tapos, I think applicable siya sa lahat ng klase counseling. No? Regardless ng alitan o away or let's say may gusto magpa-counsel. I think, yeah. Pero kung privacy, it's okay. Pero maganda, biblical, 2 or 3, pwede siya, I believe pwede siya, para scriptural talaga. Salamat po sa insights. And then, don't have secrets yan. Napag-usapan na nga natin. No? Let's not have secrets. Maganda pag mag-usap tayo ng asawa, makapag-usap tayo sa asawa natin o pagdating natin sa bahay, sabi natin ano yung nangyari sa trabaho natin. Ganun. So, kuminsan pagka si Pastor John sinasabi sa akin, meron times kasi na busy sa trabaho, pagdating sa bahay, gusto mo lang matulog, sasabihin niya sa akin, hindi tayo nakapag-usap. Yan. So, sometimes, pag sinabi niyang ganun, ako naman, nagiging sensitive naman ako na itinatry ko na hindi mo na matulog, mag-usap muna kami, mag-initiate ng conversation para yung relationship niyo mag-asawa, nandun mabuild pa rin, mapag-usapan niyo yung mga bagay-bagay na dapat pag-usapan. Mamaya meron palang nangyari sa'yo during the day na hindi niya gusto, masabi niya yung... Kasi sa amin, kung minsan ako, normal situation lang yung nangyari sa akin sa buong araw. Pero pag nag-usap kami ni Pastora Joan, meron siyang take or meron siyang understanding dun sa nangyari na hindi ko na-gets sa akin lang. Pero nung in-explain niya, naintindihan ko and na-gets ko na, nga, may punto siya. Mga tipong ganun. So let's not have secrets. Then don't do anything you wouldn't tell your spouse about. Above all, make the choice to love your spouse and keep your covenant promises. Yan. Amen. So yan po yung mga ideas for actions natin. Tapos na po tayo. Meron po ba kayong mga questions or insights or gustong i-share dun sa ideas for actions? Anyone po? I'll leave it to the young couples. Ayun, pass ako. Sagutin. Lang. Oh. Yung dito sa may yung no one decided. Yung sinabi kayo, yung kapag naglalakad kayo, may nakita kayo magandang babae, napapalingon ka. Okay. Sa amin nila kapag may nakakita akong ganun pati lalaki, hindi na sa babae, pag nakakita ko na lalaki, nililingon ko din. Kasi minsan na macho, laki na katawan. Ganun. Babae at lalaki ako Pag natingin ako, especially pag nasa beach, dati kasi nung magkasama kami, nung beach kami, so may mga, yung mga naka-dating suit, kasamahan pa ako niya ni Lot, doon ka, kunyari ko, pipicturan ko, aware naman siya. So, kasi may tiwala siya naman sa akin Saka, alam niya na
mahal ko siya eh. So, hindi ko siya pagpapalit kung sino man sexy yun. Kahit na sexy po yung background. Mga ganun. Basta kailangan lang po talaga ng trust. Saka yung, ito tama to, yung distance. Yun nga, glory to God na magkasama kami ni Lot simula nung nagpunta kami Dubai. Hindi, nagkahiwalay lang naman kami nung napunta ako dito sa Qatar. Pero, our relationship is okay naman, nakakapag-usap kami kasi nga 1 hour difference lang naman po. So, ito po yung and also yung pag-uusap. Yung pag-uusap na sinabi nyo na dapat may time kayo mag-usap. Sa amin kasi meron kami mga may chichi time kasi kami. Tawag, chichi time. So, ayun, once na nagkaroon ng chichi time, humahaba yung conversation namin. Yun lang po yung mga namin ginagawa para maging yung marriage namin maging okay. And last is yung kapag nagtatampo, yun nga, tama po yun na bago kayo matulog na kapag usapan yung maging clear yung mind. Kasi kapag may tampuhan kayo, hindi kayo makakatulog eh. Mahirap matulog. So kailangan masettle bago kayo matulog. Then in the morning, it's a new beginning na clear na nawala na na-pass by na kung ano yung pinagtalunan niya. Yun lang po. Salamat, Brad Richard. Ako, come to think of it, pagka yung may mga pagtatalo kayo, mas maganda talaga na pag-usapan bago matulog kasi baka bangungutin ka eh. Diba? So, kaya kailangan ayusin talaga. And doon sa Baka taktakin ka pag natulog ka pa. Yun lang, joking aside. Doon naman sa about dun sa mga ang partner is malayo. Kagaya, for example, tanungin ko po si Brother Dave. Brother Dave, nandiyan ka po? Ay, opo. Nandito pa po ako. Kagaya mo, ang partner mo malayo. So, sa akin po, makaka-relate po ako doon sa pag-aalungkat ng mga files o doon sa CP, no. Sa akin, kung nagdududa ka, tanong mo muna sarili mo. Kung what if makadiscovery ka nga ng negative doon o hindi maganda, handa ka bang harapin yun? So, yun yung mga bagay na dapat na i-considera din. Kaya ako hindi ako naghahalongkat kasi what if makadiscovery ako tapos hindi ko kayang i-handle, so magiging worse ang pangyayari. Either na masaktan mo or masaktan ka or both side o both sa inyo masaktan parehas or mauwi sa destruction, magkahiwalay kayo, masira ang pamilya dahil sa ganon. So, kung nagmamahalan talaga, mahal mo siya, whatever na mangyari, magtiwala ka pa rin sa kanya at higit sa lahat, paubayan na lang sa Panginoon. Lalo na katulad namin na malalayo, dahil sa sitwasyon namin na malayo yung isa't isa. So, wala kaming ibang pwedeng panghawakan, kundi tiwala lang talaga. At higit sa lahat, sa Panginoon. Ipipray mo na lang na may pagkatiwala mo na lang sa Panginoon. Kasi kahit anong gawin namin, wala kami magagawa eh. O gustuhin man namin na pigilan o ano man ang gawin sa kanila, maging hindi lang naman sa asawa, maging sa mga anak, hindi mo kaya silang protektahan physically. Hindi mo kayang sabihan sila na wag dito, hindi pwede o ano. So ang mangyayari, pagtitiwala na lang talaga para manatili pa rin yung pamilya na buo. Ganun po. Okay. Salamat, bro. Saka, for me, dyan dapat talaga magtiwala sa Lord. Saka, importante na yung pamilya natin talaga na nakakilala sa Panginoon para iisa yung
Diyos na pinagtitiwalaan natin. There are times na wala tayong magagawa talaga. Yun din ang iniisip ko marami sa atin dito yung mga anak, mga bata pa, ngayon nila Brad Richard, nila Pastora Reds. No, kami ng Pastora Joe, mga bata pa yung mga anak namin. Ako, iniisip ko, paano kaya pag darating ang time na lalaki na sila. Tapos, siyempre, ako naman, magkakaedad na. Hindi na ako kagaya ngayon na kaya ko silang ipagtanggol. Kumbaga, uugod-ugod na ako pagdating ng panahon. So, pero kung yung trust mo talaga nasa Lord, yung pag-iingat ng Lord nandun dyan sa kanila, sa mga anak natin. Kaya ako parati kong Opo. Yung siner nung brother natin, si Brother Dave po. Si Dave, alam mo, that's wisdom, no? May testimony ako na true to life story na Sige po. kapag tamis nyo sa mo na sa Lord magtiwala, yung sa relasyon nga na malayo, mag-asawa kayo, helpless talaga tayo na bantayan yung relasyon, no? Kasi malayo nga eh. It's all about trusting each other. Kasi wala ka naman talaga magagawa kapag ginusto ng isa magloko, di ba? Pero kapag sa Lord ka magtitiwala, alam mo anong mangyayari? Hindi ibig sabihin na hindi na mangyayari yung mag-betray ang isa, no? Ganito kasi yan. May kasama ako sa church noon sa Jeddah. Kasama ko yun sa ministry. Masipag din yun. I remember na kasama ko rin siya nag-graduate sa BEE, no? So, talagang mahal niya ang Lord. Tapos, dahil nga malayo sila mag-asawa, mga young couple pa yan. Malayo sila mag-asawa, so ang nagko-comfort sa kanya is yung trust niya sa Lord, no? Pero, dumating ang point na na-discover niya na siya ay niloko ng kanyang misis. Mga Christian yan, ha? Talagang umamin din yung misis, kaya hindi kaya i-deny kasi huling-huli talaga while nasa Jeddah siya noon. So, grabe ang impact sa amin, no? Kasi kilala namin yung kapatid no? Na mahal niya yung family niya. Tapos natakot kami baka mag-backslide siya o ano na. Pero alam mo yung nag-meeting kami, kinukomport namin siya, mga elders. Ang lumabas lang sa bibig ko, kasi pinag-usapan kung anong i-advise sa kapatid. Ang lumabas lang sa bibig ko noon, hindi ako nagpapahiro, no? Pero I remember yung wisdom na pumasok. Sabi ko, can we wait for sa grace ng Lord sa buhay ni Edel? Edel ang pangalan niya. It's okay, malayo naman siya dito. Sabi namin, sige, manahimik muna tayo. Alam mo, Pastor Aldrin, mga kapatid, iyak siya ng iyak. Siyempre, sobrang sakit nun, ano? Pero, in 3 days time lang, bago nangyari yung katatapos na ng gawain nun, Friday. Tapos may parating kami na gawain, drummer namin siya. Opo. Ala, umaten nung practice, tumugtog nung gawain, umiyak siya habang nagda-drums siya. Pero alam niyo, Pastor, yung grace ng Lord na paano niya kayanin yung nangyari sa kanya, nag-forgive pa siya. Pinorgive niya ang asawa niya for the sake sa kanilang anak na para hindi masira ang buhay o ma-confuse. Alam mo, in that way nag-move ang Lord, no? Kasi choice ng wife niya yun na mag-betray eh. So ang ginawa ng Lord is binigyan niya yung grace niya to forgive, to how to handle the situation. So ganun ang mga pagkilos ng Diyos, no? So I mean, in the future, hindi ko sinasabi wag naman sana mangyari kung kanino man, pero minsan hindi natin alam kung saan darating saan papasok ang Lord sa buhay natin sa mga situation ba, no? Pero yung ang sinasabi mo, ang relationship ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Ayun lang po. Amen. Salamat po sa sa testimony, Brad Tito. Opo. Thank you. Salamat po. Galing pa. Basta magtiwala talaga tayo sa Lord, yun ang key.
Gaya nga yung sa testimony ni Brad dito. Saka yung naranasan ni Brother Dave. Pagtitiwala lang talaga sa Lord. Amen. Sino pa po? Wala na. Ikaw, Pastor John, may share ka? Ha? May share ka? Wala na po. So kung wala na pong mag-share, tapos na po yung ating lessons. About po sina Brother Berhed, Sister Pressy, Brother Ruel. Ano po yung pastor? Opo, Sister. Susan po. Para Opo. naman mga babae kasi kanina po yung para sa inyong side ng mga lalaki. Sino daw? Sa babae naman. Kailangan din kasi yan yung ate nyo kasi dito eh. Hindi ako kasi perfecto. Matapang ako na asawa. Ano po ako, matapang na asawa. Yung sabi na na huwag kang matulog kapag ako galit. Nung araw, nung kabataan ko at hindi pa gano'n ang aking pananampalataya sa Diyos, talaga po matapang ako. Baga pa, silent killer. Pero sabi ko, yung as I grow with the Lord, walang mangyayari kapag pinatulan mo yung galit mo o yung feeling mo na biktima ka o feeling mo betrayed ka. Walang mangyayari yun kung magdadwell ka doon sa ganong sitwasyon o ganong feeling na ikaw kawawa ka, ikaw ganito. Okay, in the first place, kung may paniniwala ka sa Diyos, bibigay mo yung sinabi mong nagpakasal kami, sinabi ko sa kanya na andyan ako sa tabi niya in sickness and in health, till death do us part. Totohanan yun na sinabi ko. And knowing that it is a promise, not just a simple promise, but a covenant. Covenant mo, hindi lang sa asawa mo, pati covenant mo yun sa Panginoon. Kailangan tayuan mo yun. Kasi hindi naman nagkulang ang magulang ko sa akin, nagsabi na, sige, mag-asawa ka. Hindi madaling mag-asawa. Talaga namang sinabihan ako ng nanay ko at saka tatay ko na mahirap ang mag-asawa. And sinabihan din ako ng nanay ko na dadaan sa mag-asawa ang mga or sa isang relasyon yung betrayal. Pero ang dapat ang pagtitiwala mo is nasa langit, nasa Diyos. Kasi kung one of you will fall, only the Lord can fix the heart. Only the Lord can give you the grace to forgive. Kasi kung aasa tayo sa kakayanan natin, hindi natin kaya mag-forgive, hindi natin kaya magmahal. Sarili nga natin kung wala tayong Diyos, ni sarili natin, hindi natin kaya mahalin. Kasi kung mahal natin ang sarili natin, hindi natin hayaan magkasala. Kung mahal natin ang sarili natin, hindi natin papahamak ang sarili natin sa mga maling bagay. So, it's all about the grace of God. Ngayon, yung pagtitiwala sa asawa, kung hindi mo ibibigay yun sa asawa mo 100%, plus hindi mo siya pagdadasal, walang ibang mahihirapan kung hindi ikaw. I remember noong araw, umiiyak-iyak ako, drama-drama ko, feeling ko ako ang biktima ng buong mundo. You know what ang isa lang na isang advice na naibigay sa akin, bakit ba daw ako yung feeling ko na parang ako, niloko ko. Parang ganon. Pero,
sinabi sa akin, hindi naman ikaw yung niloko eh, yung iba ang niloko, hindi naman ikaw. Hindi siya comforting. Hindi siya truth. But then, may mga ganong mga salita. But then, napaisip ako, oo nga, no? Dahil hindi ka pa matured na. Dahil hindi pa ako matured. But as time goes by, natutunan kong hindi na magtingin ng cellphone niya. Bakit? Stress yun sa akin eh. Stress. Alam ko yun. Nung may may chick ata ako noon. Tapos, nagsabi sa kanya noon yung anak namin. Sinabi niya sa anak namin, si daddy mo may babae. Sabi ng anak namin, hindi ikaw niloloko ko ng daddy niya. Sabi niya, ng anak namin, hindi ikaw niloloko ni daddy, mami. Yung babae ang niloloko niya. Ito lang, you have to let go and really pray. Second demotion. Really pray harder for your partner, for your spouse. Because the Lord is gracious, the Lord is will fix everything. Kasi the marriage is a blessed relationship and not just with your spouse but with the Lord. Amen. Yun lang. Pray hard. Thank you. God to God with the glory. Salamat po, Sister Susan. Sa mga kababaihan po, any reaction? Pero yung wag na natin gagawin yung hindi yung asawa natin ang niloloko, yung ibang babae. Wag na yun. Ito daw, di ba sadyaan? Mabasadyaan. Nagpapaano kasi kay Rachel. O, dito ka. Anong ko sa Rachel? Hindi, para makita ka. Hindi ka makikita dyan. Okay lang. Hindi na. Wala na nga. Wala na atang magsasalita. Kung wala na, mag-pray na tayo. Ano lang, kasi di ba naging lesson din natin sa mga umpisa. Okay lang. Gusto ko makita yung kasora. Pawisan po kasi kakahabol kay Rachel. Ayun kasi, ang whether we like it or not, the devil will always find a foothold talaga, especially sa marriage. Lalo na sa mga mananampalataya, much more sa mga leaders. Talagang maghahanap siya ng paraan para masira ang marriage. So, dapat talaga, sabi nga ng Lord, be wary. And, kinurot ako ni Richard. Be wary and prayerful. So, ayun, kasi I believe po na, iba ang, sandali lang po si Rachel. Dito ka. Para Ayun, sabi ko nga po kay PA, itong topic na to natin ngayon, it's very controversial. Kumbaga kung ano is malapit sa puso, malapit sa talaga kasi about past eh. Hello po, naririnig niyo pa po ako? Amen. Ayan po. So, since ang topic natin ngayon is grace, sabi nga grace is ano yung principle na ng grace. Teka lang po Grace means we can always begin again. We can always begin again. Tama po yun, we can always begin again. Pero dapat sa pag-aaral natin, wag natin gawing excuse yung grace. Kaya nga sabi ni Paul, dahil ba may grace, shall I keep on sinning? Sabi niya, di ba, dapat, hindi porke may grace, hindi porke nag-i-increase ang grace, abounding ang grace, ibig sabihin, mag-a-abound din ng ang sinning natin, ang pagkakamali, ang pagkakaroon ng ang paggawa ng kasalanan, dapat hindi rin ganon. In the same way, sa mag-asawa, hindi porke si wife forgiving or si husband understanding, isasagarin din natin. Dapat
nandun yung submission, nandun yung respect sa mag-asawa. So yun po, as we are a family of God, I mean hindi lang po kami, kayo din po, family namin kayo. Tulungan po tayo kung paano natin may encourage ang bawat isa. Ang request ko lang po sa inyo, katulad nga niyan po, Pastor Aldrin is a senior pastor. Yun, ipag-pray niyo din po ang marriage namin as we are praying for your marriage, as we care for the marriage niyo po, pray for us as well. Kasi talagang every day is a struggle. Yes, the grace of the Lord is there, pero yung prayer po natin para sa bawat isa, yun po yung pinaka malaking gift, biggest show of love na magagawa po natin para sa kapatid po natin. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless po. God bless. Baby. Ayaw. Princess. Praise the Lord. I think, yun na po kasi yung lesson natin, ang ganyan lang po. And for the next week lesson, ang ating pong topic is about love. And the principle is, daily thoughtfulness matters more than grand gestures. Ganda, no? Daily thoughtfulness matters more than grand gestures. So yan po yung next na lesson natin para po sa ating Couples Bible Ministry. Amen po ba? Amen. Amen. Yan po. Amen. Kung wala na pong magdadagdag, mag-share, or magtatanong, mag-pray na po tayo. Wala na po ba? Sige, mag-pray na po tayo. Amen po. Pray na po. Sige. Let us pray. O Diyos amang nasa langit, salamat sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin. O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga babae at lalaki, Panginoon, sa mga mag-asawa, Panginoon, husband and wife na kasama ko po ngayon, Panginoon. Even, Lord, yung mga kasama po namin na wala po yung kanilang wife or husband dito, Panginoon. Lord, pagpalain mo po silang lahat. Lord, narinig niyo po yung aming mga na-share, yung aming mga testimony, yung aming mga napag-usapan, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na lahat ng ito, O Diyos, ay maisapamuhay po namin, Panginoon. Especially, Lord, sa buhay po namin bilang mga Kristiyanong couple, mga Kristiyanong mag-aasawa, Panginoon. Lord, pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos. We know, Panginoon, that it's not always smooth sailing, Panginoon, ang relasyon namin mag-aasawa. May mga pagkakataon na nandiyan dyan, Panginoon, ang disagreement. May mga pagkakataon na nandiyan dyan, Lord, yung mga diskusyonan. But I pray, Panginoon, that in the midst of all those things, ikaw po parati, Panginoon, ang mag-glorify sa aming mga buhay. Na hindi po kami titingin sa mga differences namin, na hindi po kami titingin sa mga disagreements namin. Focus, Lord, because of you, because you are our common denominator, Lord Jesus Christ. Magiging matibay po ang aming samahan, ang aming buhay mag-asawa. Ikaw, O Diyos, ang aming pundasyon, ang magiging pundasyon ng aming pagsasamahan, ng aming relasyon. At dahil diyan, ang aming mga anak, O Diyos, ay lalaki na matuwid, at lalaki, Lord, na may takot sa iyo at susunod sa iyong mga pinag-uutos, sa iyong mga salita. Lord, gabayan at pagpalain mo po ang bawat isa na naririto. Lahat po kami, Panginoon, ay nandirito sa Qatar. Ilayo mo po kami, Lord, sa anumang sakuna, sa anumang lalo na, Panginoon, sa mga kumakalat na sakit, Panginoon. At Lord, i-bless mo po kami, Panginoon, na masustain po kami, Panginoon, dito sa bansang Qatar. Especially sa mga kasama po namin, Panginoon, na
wala pong trabaho right now or hindi po sumasahod, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng opportunity, Panginoon, upang masustain po kami, Panginoon, dito sa bansang Qatar. Lord, bigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, upang makapagtrabaho muli, upang makatanggap muli, Panginoon, ng sweldo mula sa aming kumpanya. Tulungan mo po kami at sa aming mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan po ng kagalingan, O Diyos, sa aming pong kapatid na si Brother Michael, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, that you will send for the healing. Panginoon, napakabata pa po niya. He's only 31 years old, Panginoon. And I know, Panginoon, that this sickness is temporary, Panginoon, because you are permanent in his life. Dahil diyan, Panginoon, magmamanifest ang kagalingan sa kanya. Not because of us, but because of you, O Lord Jesus. Because marami ka pa po, Panginoon, na plano para sa aming kapatid na si Brother Michael, para sa kanyang pamilya, sa kanila ni Pastora Red, ni Baby Abiela, at sa mga susunod pa nila na mga magiging anak. May plano ka pa po sa kanila, Panginoon. Kaya naman, Lord, with confidence, alam po namin na pagagalingin mo po ang aming kapatid si Brother Michael. Lord, pagpalain mo po ang lahat, Panginoon. Even yung aming pamilya na nasa Pilipinas, si Brother Dave, Panginoon, narinig mo po ang kanyang testimony na nandoon yung pagtitiwala niya, Panginoon, sa kanyang asawa, at most especially nandoon yung pagtitiwala niya sa iyo na ikaw ang mag-iingat sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, Panginoon. Lord, dalangin ko po na ito po, Lord, ay mapangyari, Panginoon, according to Brother Dave's faith, Lord God. Parati mo po siyang samahan, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom, Panginoon, upang, Lord, even though magkalayo sila, Lord, na magawa niya pa rin, Panginoon, na ma-maintain yung communication upang yung relationship nilang mag-asawa, Panginoon, ay, Lord, mag-improve pa rin, nandoon pa rin, Panginoon, yung upward curve ng relationship nila mag-asawa, even magkalayo sila, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbigay mo sa amin ng pagkakataon nito for sustaining us. Salamat po, O Diyos, sa mga insights na ipinagkaroob mo, Panginoon, sa wisdom na ibinigay mo sa lahat, Panginoon, especially sa amin pong mag-asawa na si Brother Tito at si Sister Susan, that they are, because they have been married for 30 years, Panginoon, tinuturuan mo po sila, at ngayon, Panginoon, nagagawa po nilang i-share yung mga na-experience nila sa amin na mga nag-uumpisa pa lang or may tuturing na bata pa sa buhay mag-aasawa. Maraming salamat sa aming kapatid na si Brother Tito at si Sister Susan, at sa lahat ng couples na naririto, sila Pastora Red, Brother Michael, sina Brother Well, Brother Richard, Sister Charlotte, sila Brother Berhil, Sister Presi, lahat po sila na naririto, even kami mag-asawa ni Pastora Joan, Panginoon, Lord, strengthen us, Panginoon, because we know, Panginoon, the family is a basic building block of a community, Panginoon, and we are building a community of church here, of your church here, Lord, in Doha, Qatar, Panginoon, especially in JR King, Panginoon. So, salamat, Panginoon, dahil pinatitibay mo po kami as a couple, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalay mo po ang lahat, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin, O Diyos. Ikaw po parati, Lord, ang mag-glorify sa aming buhay. Thank you, Lord, for everything. This we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. 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 Amen po. Thank you po. Salamat po Bye-bye. Thank about you. sa Happy birthday, Sis Presi. Happy birthday to happy birthday. My birthday? Presi. Happy birthday! To you. Happy birthday po. Happy birthday! God bless po. Hi, Dave. Bye-bye. Good night po. Bye-bye. Bye-bye. Good God night. bless. Okay.
Sama tayo lagi sa BS, mga kapatid. For this is Ayun God's po. will. Thank you po. Michael, magaling ka. Ha? Sige po. Salamat po. God bless. Malakas wala kang sakit eh. Be healed in Jesus' name, Michael. Amen. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye, mga kapatid. Let's go. Rachel, baby Rachel. Oh, nakaharap pala kami sa gitara. Ano ka pa, Rachel, ah? Buhay na buhay ka pa kaya. Pagkat ng Bible study. God bless po. Good night. Bless. Sige na. Bye. Bye-bye. Dito. Ako ay mag-aaral pa dahil may klase ako bukas. Yun po. Sister 9:30 Susan, ng yung umaga. book mo, Sister Susan, nasa. Opo, mabait. Baby Rachel, ang inaanak ko, oh. Abeng daw po, picture daw sila po ni Rachel. Abeng, ang baby. Ayan na, picture ni Abeng, picture mo na. Man. Sige, another one. Fine. 1, 2, 3. Ganyan po yan eh. Hindi naman nakikinig ng BS. Bakit kami? Sige na. Ako ay mag-aaral pa. Bye. It's not necessary. PA, ikaw na mag-take over sa PE, ha? Ikaw na. Turn off na. Ikaw na yan. Kay mga, ano mo yan? Turn off mo na. Mga plak. Bye-bye. Sige na. Bye-bye. God bless you all. Sige po. Thank you. Mwah. 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 Lagi mo siya ilagay dyan, ha, PA, pag natatapos tayo para hindi niya kami makalimutan. Apo. Sige na. Bye-bye. Si PJ, good night. Good night po. Yes, bye-bye. Good night, PJ. Bye-bye. Recover na yan. Preaching. Oh. Sige na. Bye. Bye-bye. Bye-bye.